business without earning is not actually a business. Kung hindi ka naman pala kumikita dyan sa negosyo mo at puro abono na lang ang nangyayari sa'yo, mas bagay pa kung tatawagin mo na lang na charity yan. Pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit nga ba hindi ka kumikita dyan sa negosyo mo. Number 1, natatakot ka na magbigay ng tamang presyo. Takot ka na masabihan ka ng mga customer mo na ang mahal naman ng mga paninda mo. Bakit dun sa kabila, ganito lang yung presyo? Bakit dito sa tindahan mo, ang mahal? Alam mo, takot ka sa ganyan ka negosyo. Parehas lang naman kayo ng tinitinda, pero bakit yung presyo na sayo medyo may kataasan ng bahagya kumpara sa presyo ng kabilang tindahan? At maaari na parehas rin kayo ng supplier na pinagkukuhanan ng mga produkto na ibinebenta ninyo. Alam mo, sa ilang mga bagay, maaaring meron kayong pagkakaparehas, no? Pero ang hindi alam ng mga tao na malaki ang pagkakaiba ng sitwasyon ng tindahan ninyong dalawa. Maaari kasi na ikaw umuupa ka ng pwesto sa tindahan mo, habang yung kakumpetensya mo naman na negosyo, nakatindig ang kanyang tindahan sa sarili niyang lupa. Ikaw, malaki ang ginagastos sa transportation cost mo. Tuwing namimili ka ng mga paninda mo, maaaring umaari ka ng tricycle, o padyak, o nagji-jeep ka, ilan-ilan salin ang nangyayari sa'yo bago ka makarating sa supplier mo, sa tindahan mo, papunta sa supplier mo, at pabalik. Habang yung kakumpetensya mo naman negosyo, meron siyang sariling service kapag ka namimili siya. Diba? Malaki po ang diferensya niyan, malaki ang pagkakaiba niyan, kaya nagkakatalo-talo tayo sa pagpepresyo ng mga paninda. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ganyan po ang sitwasyon, napakahirap talaga lumaban ng pababaan ng presyo sa mga kakumpetensya nating tindahan. At kapag ginawa po natin yun, para na lang natin pong pinamigay na lang rin sana yung mga paninda o produkto na binibenta natin sa tao, kasi hindi na po tayo kikita kapag mas binaba pa natin yung presyo kung magkano ba yung kinakailangang kitain ng tindahan mo. At kapag ganyan ang ginawa mo ka negosyo, mas mabuti pa na gawin mo na lang charity ang business mo, di ba? Nakatulong ka na, nakapagpasaya ka pa dyan sa lugar ninyo. Naging sikat ka pa, di ba? Ikaw, gusto mo ba yun? Kasi ako, ayoko ng ganun. Number 2, nakikipagpababaan ka ng presyo sa kabilang tindahan. Nalaman mo na mas mababa ng piso yung benta niya sa ibang produkto niya. Kaya ang ginawa mo, hindi mo lang basta tinapatan. Mas binabaan mo palalo yung benta mo sa produkto mo. At syempre nalaman na rin niya yun, nakarating sa kanya yun. Kaya ang ginawa niya, ang rebat niya, mas binabaan niya palalo yung paninda niya hanggang sa makarating kayo sa sitwasyon na wala na kahit isa sa inyong dalawa ang nananalo dahil parehas kayong talo, parehas kayong palugi dyan sa ginagawa ninyo at walang ibang nananalo dyan kung hindi yung mga customer ninyo na tuwang-tuwa na sinasabi nila, alam nyo, napakamura ng mga bilihin sa lugar namin, ang baba ng presyo ng mga paninda sa amin, tapos kayong mga sari-sari store owner reklamo ng reklamo na pataas ng pataas yung mga bilihin, pagkatapos kakarampot lang naman yung mga kinikita ninyo. Sinong may kasalanan yan? Walang ibang dapat sisihin dyan kung hindi kayo rin. Dahil kayo rin mismo ang gumawa niyan sa mga sarili nyong negosyo. Hindi ba? Nagpapababaan kayo hanggang sa magkandamatay na yung mga negosyong pinagpapaguran ninyo. Kaya kung ikaw meron ka pang natitirang respeto dyan sa negosyo mo, sa sakripisyo mo, sa pagpapagod mo, dyan sa sarili mo, ngayon pa lang ka negosyo, itama mo na. At kung medyo naliligaw ka sa pagpapatakbo ng negosyo mo ngayon, tanungin mo ulit yung sarili mo, bakit ka ba nag-umpisa ng negosyo, 'di ba? Para makatulong at malugi? What? O para kumita habang nakakatulong? Tanungin mo yung sarili mo. Number 3, ito importante to ka negosyo, kaya siguraduhin mo dapat nakikinig ka. Baka kasi marunong kang magpautang pero hindi ka naman marunong maningil. Kapag sinabi ng customer mo na babayaran ka niya sa ganitong petsa at nagkasundo kayo, pagkatapos dumating yung araw na napag-usapan ninyo, tapos sinabi niya sa iyo bigla, pre, pas mo na kasi dami kong binayaran ngayon naubos yung pera ko. Ibig sabihin ka negosyo, hindi ka priority niyan. Huwag ka nang umasang babayaran ka pa niyan, di ba? At dito mo malalaman kung ano ba talaga ang mas matimbang sa'yo, yung pakikitungo mo sa ibang tao o yung hanap buhay mo. Dito maraming negosyante ang bumabagsak dahil likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin, ang pagiging maintindihin, at ito ang numero 1 dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi umaasenso sa larangan ng pagnenegosyo. At nauuwi na lang tayo sa pagiging empleyado dahil bata ka pa lang nakatatak na dyan sa isip mo na ang Pilipino ay nakadisenyo para maging empleyado.
at sideline lang ang pagnenegosyo. Kaya walang halaga sa'yo kung malugi ka man o hindi dahil iba ang realidad mo sa mentalidad ng mga taong nagiging matagumpay sa pagnenegosyo. Please don't get me wrong Hindi ko sinasabi dito na pangit at katawa-tawa ang pagiging empleyado. No. Ako man empleyado rin. Nagtatrabaho para sa pera. Ang gusto ko lang itanim sa isip mo is baguhin mo yung prinsipyo mo kanegosyo. Pagdating sa pagnenegosyo, gusto kong bigyan mo ng halaga yung mga sakripisyo na inilalaan mo para sa ginagawa mo. Dahil at the end of the day kanegosyo, hindi po habang buhay andyan yung kalakasan ng pangangatawan natin para magtrabaho para sa pera. Pag dumating na at lumipas na yung kalakasan ng katawan natin, yung pagnenegosyo rin po ang makikita nating paraan para kumita ng pera. Hindi po ba? Kaya ngayon pa lang, habang malakas ka pa, gawin mo na ng tama. At since andyan ka na, ginagawa mo na yung negosyo, siguraduhin mo na kumikita ka. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung umabot po kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin gusto mo yung ganitong klase ng mga usapan, yung usapang mga negosyo. Kaya please follow me on my Facebook page, Mark Salazar, and subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel, Mark Salazar TV. Yun lang mga kanegosyo, kita-kita po ulit tayo. Maraming salamat po.